Simula ngayong araw, papatawan na ng mas mataas na multa ang mga di-otorisadong sasakyan na dadaan sa EDSA busway. Mahigit 100 motorista na sampola ng MMDA. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita, live. Angelique, tama ka dyan na abot sa 30,000 piso, 30,000 pesos na may kasamang revocation ng driver's license ang multa at parusa para sa mga mahuhuli na hindi autorisadong dadaan sa EDSA Carousel Bus Lane. Simula ngayong araw, November 13, Lunes, ay ipinatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas mataas na multa sa mga motorista na bawal dumaan sa bus lane ng EDSA. Sa inaprubahan ng Metro Manila Council o ang MMDA Regulation No. 23002, nakasaad na mula sa dating 1,000 pisong multa ay itinaas na ang first offense sa 5,000 pesos. 10,000 naman na may kasamang isang buwan na pagkakasuspindi ng lisensya at required umattend ng seminar para sa ikalawang opensa. Para sa third offense, 20,000 pesos na may kasamang 1-year suspension sa driver's license at 30,000 pesos penalty na may kasamang recommendation ng MMDA sa LTO para sa revocation ng driver's license para sa ika-4 na beses ng paglabag. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, hindi lamang sa umaga ang kanilang magiging operasyon, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa sektor ng transportasyon para matiyak na masusunod ang nasabing regulasyon. Hindi lamang po sa umaga mag-ooperate ang MMDA, LTO, IAC at iba pang mga ahensya. Hindi man buong araw, pero i-spread out po natin yan, lalong-lalo na po sa rush hour. Pag nag-attempt tumakbo yung pong motorista, automatic na third offense, in which case kailangan niya magbayad ng 20,000 pesos at suspension ng 1 year na lisensya. Magkakaiba naman ang opinyon dito ng mga motorista. Habang pabor ang karamihan ay may mga dismayado dahil anila minsan daw ay hindi maiwasang dumaan sa bus lane lalo't pag traffic sa EDSA. Dapat lang para sa mga pasaway yun. Kasi kayabangan na lang yan para mauna lang sila, ayaw sila pumila. Pero ano rin naman kasi bawal din naman talaga para siguro matuto rin yung mga motorista natin na wag na lang pasukin kaysa magbayad ng ganong kataas. Ay sa amin, hindi sir. Kasi naghanap buhay kami sa kalsada pag kami mahuli, ang mahal, saan kami maghanap? Mambayad. Pero paglilinaw ni Chairman Artes, hindi ito para pahirapan ng mga motorista, partikular na ang mga ordinaryong mamamayan. Kasabay ng pagtitiyak ni Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II na para sa lahat ang ipinatutupad na polisiya, pribado man o nagtatrabaho sa pamahalaan. Huwag niyo ikakatwiran na anti-poor itong palisiya na ito dahil hindi po excuse ang pagiging mahirap para po mag-violate nitong traffic laws natin. So, pantay-pantay naman po yan, mayaman, mahirap. Wala namang exemption Yung para kay Juan at para kay Eddie, pare-pareho lang ang batas dyan. No? We will implement it equal to all. Samantala, sa huling datos ng MMDA, nasa mahigit 100 motorista na ang kanilang nahuli katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng LTO, HPG at IAC. Sa kabaan ng EDSA, partikular na sa emergency bay sa harap ng isang mall sa Shaw Boulevard EDSA northbound, Cubao northbound, gayon din sa Magallanes area papuntang Taft Avenue, Manila. Angelique, patuloy naman ang paalala ng MMDA na maliban sa bus, ang pinapayagan lang na dumaan sa inner lane ng EDSA ay ang mga ambulansya at iba pang emergency at marked government vehicles. At Angelique, may dagdag natin na sa huling datos ng MMDA, nasa mahigit 300 na ang kanilang nahuli mga motorista na kinabibilangan ng mga private vehicles, unmarked government vehicles at maging ng mga nakamotorsiklo. At kaugnay nito ay nananawagan na rin kanina si MMDA Chairman Artes sa Korte Suprema tungkol sa pagkakasuspindingan ng no contact apprehension o NCAP na sana raw ay ma-lift na ito para magamit yung kanilang teknolohiya o yung mga CCTV, partikular sa mga underpass dito sa EDSA, nang sa gayon ay mahuli nga itong mga motoristang lalabag dito sa kanilang pinatutupad na polisiya. Angelique? Okay, so Joshua, paano makakasiguro ang MMDA na tunay na matitiketan at mabibigyan o mapapatawan ng penalty ang mga lalabag sa pagdaan dito? Gayong, alam mo na, dahil medyo mahal, baka pwede namang madaan sa magandang usapan yan. Yes, Angelique, tiniyak yan kanina ni Chairman Artes at ni
LTO Chief Mendoza II na walang exemption at hindi pwede magdahilan ng kahit na ano maging ang mga nagtatrabaho sa pamahalaan lalo't kung wala namang official business. At ayon kay Chairman Artes, para matiyak din na lagi merong mga taong nakatoka sa mga area kung saan pumapasok nga itong mga motorista dito sa EDSA ay i-spread out nila itong kanilang mga tauhan nang sa gayon ay matiyak na walang lalabag dito sa kanilang polisiya. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.